Night devotion tayo at devotional recap. Ngayon, explain ko muna yung aking natutunan dito sa verse 25, chapter 25 ng Isaiah. Verse 1 to 10 yung ating binasa ng nakaraang gabi. At ang aking natutunan dito ay itong verse 4, ikaw ang tunay na kanlungan ng may hirap at ang mga nangangailangan, matatag na silungan sa panahon ng unos, at nakakapasong init sa harap mo'y mabibigo ang marahas, siya'y parang bagyong humahampas sa matibay na pader. Ang nakuha kong aral dito at ang aking natutunan dito ay meron tayong Panginoon na handang tumulong at magligtas sa atin sa panahon na tayo ay nasa isang sitwasyon na hindi natin kayang unawain. Meron tayong Panginoon na handang tumulong sa atin, na handang gumabay sa atin upang tayo ay maingatan. Yun ang nakuha kong aral dito sa verse 4. Sabi dito sa verse 1 ng chapter 25, O Yahweh, ikaw ang aking Diyos, pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan, sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa, buong katapatan mo'y isinagawa ang iyong mga balak mula pa noong una. Dito sa verse 1, pinapakita dito na karapat-dapat purihin ang ating Panginoon. Bakit? Dahil yung bagay na kanyang ginawa sa ating buhay mula nung tayo hindi pa nakakakilala sa kanya ay isang bagay na nakakataba ng puso. Bakit? Sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating pagkukulang sa kanya, naandyan siya sa atin mula pa nung una hanggang ngayon, na patuloy na tayo'y ginagabayan at pinapatnubayan upang tayo ay pangingatan sa anumang sitwasyon ng buhay, sa anumang pagkakataon. Kaya patuloy natin siyang kilalanin bilang Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. Kaya po nawa, patuloy po tayong dumalo sa ating mga gawain sa bawat churches na ating kinabibilangan. Patuloy po tayong makinig sa tao na ginagamit niya sa ating buhay. Yun lamang po at marami pong salamat. Sana po ay naunawaan niyo po yung explanation ko po patungkol po dito sa verse 2 ng chapter 25. At ngayon ay dito na po tayo sa Kawikaan chapter 3 verse 1 to 10 muli yung ating babasahin. Babalikan ko lang siya. Asan na yan? Kawikaan. Nagpas pala. So, yan. Anak ko, ang aral ko'y huwag mong lilimutin, lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Yung mga aral, yung mga itinuturo sa atin ng ating mga magulang na ikabubuti natin, patuloy nating itatak at itanim sa ating puso at isipan, sapagkat lahat yun ay para sa atin. Upang araw may tumagal, humaba ang iyong buhay at maging masagana sa lahat ng iyong kailangan. Pananalig at katapatay, huwag mong tatalikuran. Pananalig natin, pagtitiwala natin, katapatan natin, ay huwag nating tatalikuran.
Ikwinta sa iyong lieg at itanim sa isipan. Sa gayoy malulugod sa iyo ang Diyos. Patuloy tayong manalig at manampalataya sa ating Panginoon. Patuloy din tayong makinig sa mga bagay na itinuturo sa atin ng ating mga magulang or ng ating mga pastor at pastora. Kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Patuloy tayong magtiwala, buong puso natin pagkatiwala ang magagawa ng ating Panginoon. Huwag ka mananangan sa iyong sariling karunungan. So, huwag tayong babatay sa ating sariling kakayahan or abilidad or talino. Kundi magtiwala tayo ng buong puso at may pananampalataya sa ating Panginoon sa lahat ng oras or sa lahat ng ating gagawin sa buhay, sa bawat desisyon natin gagawin, lagi nating alalahanin ang ating Panginoon. Ito ang mga bagay na aking binabanggit. Ito yung mga bagay na aking natutunan mula nang ako ay makakilala sa Panginoon. Verse 7, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin, at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamagitan ng kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani. Siya'y iyong ring handugan, sa gayon kamalig mo'y laging nangang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi matutuyuan. Huwag nating ipagyayabang yung ating mga nalalaman or huwag tayong maging mayabang. Bagkus patuloy nating sundin ang ating Panginoon. Layuan natin ang kasamaan. Paano natin susundin ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Yahweh? Sa paraan na, paano nga ba? Paano ko ma-explain? Sa pamamagitan ng tao na inilagay niya sa ating buhay. Kung patuloy nating susundin yung mga bagay na itinuturo ng ating pastor at pastora na iniligay ng ating Panginoong Yahweh sa ating buhay, tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos. Igalang mo at sundin si Yahweh. Kung patuloy nating pakikinggan yung ating pastor at pastora, patuloy nating iginagalang ang ating Panginoon at patuloy nating sinusunod yung kalooban niya sa ating buhay. At yun yung mga bagay na aking natutunan dito. Tulad nung nabanggit ko, mula nung ako ay nakakilala sa Panginoon. Kaya patuloy po tayo na magbasa ng Bible. At patuloy po tayong magsaliksik ng mga bagay na pwede nating matutunan. Bukod pa dun sa mga ituturo ng ating pastor at pastora. Sabi nga sa Kawikaan, ano sabi? Anak ko, matutuwa ako kung ang lumalabas sa iyong mga bibig, sa iyong bibig ay karangalan at katalinuhan. Yun po. Yun po yung talata na aking nabasa dito po sa aklat ng Kawikaan. At ngayon ay isusulat ko naman yung aking pinakang natutunan dito. Yan po. Maganda rin na tayo ay nagsisikap
na matuto magbasa ng Bible kahit nabubulol-bulol tayo. Alam nyo, ma-share ko lang, mahirap ako magbasa. Kumbaga, hirap ako magbasa, mabagal akong magbasa. Pero sa aking pagbabasa ng Bible, kahit nabubulol-bulol ako, unti-unti nasasanay na akong magbasa. Kesa naman kung ano-ano yung ating binabasa. Ang nilagay ko dito ay yung verse 1. Magpapakita kasi to na kung patuloy natin susundin yung ating mga magulang, tayo ay mapapabuti. At habang sinusunod natin ang kanilang payo, kalooban ng, alam niyo yun, yung kung patuloy tayong magiging pagpapala sa kanilang buhay, tayo ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kahit na parang mahirap, kahit na parang medyo magulo, patuloy natin silang sundin. Nang may paggalang. Anong date na ba ngayon? 21? 21. Kung parang pakiramdam natin, hindi natin nauunawaan yung mga bagay na itinuturo nila sa atin, bakit ganito, bakit ganyan, pwede naman tayong magtanong sa kanila. At yun, mahalaga din na patuloy natin silang igalang at respeto. Katulad ng ating ginagawa sa ating pastor at pastora. Patuloy natin silang susundin, patuloy natin silang gagalangin. Tayo ay sasagana sa lahat ng bagay.
laging sumunod at makinig. At yan, hanggang dito na lamang. Muli, kita tayo sa ating night devotion bukas na gabi. God bless po. Bye-bye.